Okay, dito Sir Mark, turo ko sa inyo yung paano yung pag-create ng voucher. Ito yung pamimigay natin sa mga teacher para ilag inila sa portal. Okay? So, siyempre, pagka nakalagin na tayo dito sa Umada controller, punta lang tayo dito sa Xamarin ES Wi-Fi. So, isa lang naman yan eh. So, automatic lalabas na siya dyan. Then, from Xamarin ES Wi-Fi, pupunta ka lang doon sa voucher. Okay, naka-hide. Click mo lang yung arrow down, lalabas yung voucher group. Then, click mo yung voucher group. Create voucher group. So, magki-create yan. Actually, nakapag-create na ako. No? Ito yung dalawa. Ginamit ko yung 6 na voucher. So, nag-create ako ng 10 voucher lang. Nag-create din ako ng 50, no? So, pakikita kung paano create yan, no? Click mo lang yung create group. Pero di na ako magki-create. Kapag create group, instead na create ako, edit ko na lang to. Okay. Pwede ko naman yung edit eh. Hindi naman yung edit, ano? So, gagawa tayo ng bagong voucher. Create voucher. So, pag sinabi voucher group, kaya group siya, lahat ng ko-connect dito sa voucher group na to, pare-pareho sila ng policy. Pare-pareho ng rules na magagamit. Okay? So, lagyan natin to PEB. PEB 4. Okay? Sample ng voucher group name PEB 4. Then, select mo yung portal. Yan. So, select portal. Sa portal, select yung Xamarin ES. Dito sa drop down, Xamarin ES naman yan eh. Okay? So, isa lang naman yung ating portal na ginamit, Xamarin ES. Then, code length, gawin natin tong 10. Okay? Then, code format, number. Huwag na natin lagyan siya ng English letter. Okay na yung number lang dahil 10 character naman, medyo mahirap na yan Okay, ito yung number ng voucher, kung ilan yung gagawin mong voucher para sa mga teacher. So, kung meron kang teacher na 100, create ka ng 100. This time, mag-create tayo ng 50. Yan, 50 voucher ang gagawin natin. Then, after natin ma-select yung 50 na voucher, i-uncheck lang natin to. Okay? Uncheck. Yung portal logout dapat maka-uncheck yan. Then, type of limits count. Ang saselect natin dyan, limited usage. Okay, uncheck tong dalawa, no? Pero option kasi yan, so ito dapat. Then, isa lang. Ibig sabihin, yung voucher code na yon ay good for one device lang. Okay? Pag ginawa mo dalawa yan, it will be applied to two devices. Voucher validity, lagay natin dito sa validity ay schedule. Okay, pag naka-schedule yung voucher na yon, it will be used daily. Pwede rin weekly. Magagamit. Select kayo dyan ng araw kung kailan. Pero daily. Magsiset tayo ng daily rules doon sa voucher. Ang ilalagay natin dito ang start time niya ay 6. Click lang itong clock icon. Doon sa clock icon lalabas na yan. 6. Yan. Then, mag-e-end siya ng alas 6 din ng gabi. So, select mo yung 18 kasi this is a military time. So, select mo yung 18. Scroll up mo lang. 18. Yan. 18. 00 din siyempre. Ayan. 1800. Military time yan. So, mag-start ang voucher alas 6. Matapos siya ng alas 6 din ng hapon. Okay? Then, voucher duration dapat ang i-check natin, hindi client. Okay? Para yung naka-apply na policy sa voucher mag-a-apply. Okay.
Then, select natin by usage. Ibig sabihin, pag ginamit niya yung voucher, sa oras na to, ay nababawasan na yung oras niya. Okay? Ang isa-select natin na oras dito ay costume. Then, select natin hours. Then, lagay mo yung 50. Okay na yung 50. So, every time na may 50 hours sila na allotment dun sa isang voucher, pag naubos yan, saka sila ulit hihingi sa'yo ng voucher. Okay? Then, rate limit natin, ko-custom mo siya. Then, download and upload, i-customize natin yung upload and download. Sa download, Mbps, si-select mo siya, then lagay mo yung 4 lang. Okay na yung 4, no? Na-test na natin yung 4 Mbps. Hindi naman maglalagyan. Then, upload limit, enable din natin yan. Select Mbps, then sa upload, 2 lang. 2 Mbps lang. Sa traffic limit, naka-enable yan. Then, select mo yung everyday, traffic to 50 Mbps. So, pag lumalagpas siya ng gamit niya everyday ng 50, makakat na siya. Okay? So, may limit sa everyday. Bukod doon sa policy sa taas, 50 Mbps siya. Siguro gawin natin to 100 para medyo malaki-laki. Para kung mag-stay siya kung gagamit siya ng maghapon, okay lang yan. Then, unit price, PHP, Philippine Peso, ang siselect natin dito. Ayan, PHP. Then, okay na yan. Optional naman to. Optional naman yan. Then, save. Punta ka na sa part 2. Sa part 2, disable mo lang yung logo para hindi na yan magpiprint. Then, wala nang check to. Naka-uncheck lang yung tatlong yan. Yung SSID, duration limit, naka-uncheck yan. Then, select lang yung print comment. Kung gusto mo maglagay ng comment dito sa voucher, okay lang yan. Pero, limit lang sa mga ilang words lang. Then, select mo yung center para nasa gitna yung code. Ito yung sample ng code. 10 digit yan. Number lang. Walang letter. Okay, nakakalito kasi kapag may letter. Kaya, save na natin yan. Okay, ito na yung create natin. 50. So, wala pa. Ang creator, Kamarin, tayo yun. Then, kung gusto mo siya makita, yan. Then, lagay natin 50. Ayan yung mga code. So, kapag ipiprint mo naman yan, punta ka lang dito ulit sa voucher group. Ito siya, Feb4. Then, select mo yung printer. Ayan na, mapiprint mo na yung voucher. Waiting for, wala akong nakakonect na printer, no? Dapat may nakakonect. Ayan, lumabas naman. Okay. So, ito na yung piprint natin. Pwede pa natin liitan yan. Kakat mo naman yan eh, no? Tignan natin if kaya siya. Per page, one sheet. Ayan, pwedeng ganito. 2 sheets sa isang page. Baka maliit. Depende na, bala ka na kung ano yung gusto mo dyan. Then, kung malalaki naman yan, mas mabuti yan para okay lang yan. Header and footer, ito yun. Pwede mo na ito i-uncheck. Hindi naman yan kailangan. Then, print na. Okay? So, that's it.